Ito po namang MSRP, sir, 58 pesos. Nagsimula na daw ho ito kahapon and in 2 weeks Oo. time ay ibababa nila sa 55. Ito pong imported rice. But basically nga po, kapag sinabi mong 58 ngayon sa imported, yan po ay pumapatak at doon sa kanyang klasifikasyon na special and premium rice. Ano po ang inyong take dito, sir? Mataas pa rin yung 58, no? Kasi nakita namin sa datos ng Philippine Statistics Sandali po, Authority. Sir Raul, sandali lang po kasi yung aso medyo narinig natin. I hope you don't mind. Ano po, baka lang, sorry sir, masyado akong demanding. Kasi itong ating panayam na ito, gagamitin din po natin sa mga pagbabalita ito. Kaya dapat nga po medyo maganda-ganda ang ating pong audio, kumbaga. Sorry sir Apo. Anyway. Okay, sige po. So, No. 58 po and then Yes. in 2 weeks time daw po 55. Yes. Noong wala pa kasing crisis, ang diferensya ng import cost at saka retail cost ay mga 14 pesos lang. Kasi mula sa importer, dada ng wholesaler, retailer, dealer, ganyan. Plus 14 pagdating sa consumer. Pero ito ngayon, pagamat binabaan yung taripa, nakatipid yung mga importer, yung margin lumobo ng 18 to 20 pesos. Lumaki yung patong ng mga nasa gitna. And that explains why mataas pa rin yung presyo ng bigas. Kasi yung natipid sa tariff reduction ay naipit doon sa bulsa ng mga importer at wholesaler. Lumalabas sa data ng Philippine Statistics Authority, hindi masyadong namimihasa yung retailer. Ang malaking portion ng pagsasamantala ay mukhang nangyayari sa kamay ng importer or wholesaler. Kaya ang parang sakpan lang namin, may SRP, may unlabeling, may pagpapaluwal ng NFA rice, pero walang pagtutugis doon sa nagsasamantala. Bakit? Yun po ang inyo pong katanungan dahil tukoy na naman, kumbaga, kung sino ang nakikinabang dito po sa pagpapababa sa taripa sa inyo pong pagkikwenta, ay umabot na ito sa magkanong halaga, Karaul? Sa ngayon, ang pwede pa nilang ibaba yung presyo ng 4 to 5 pesos per kilo. Babalik lang yung kita nila sa dating level. No? Hindi sila malulugi kasi extra, yan yung taripa, yan yung savings sa tariff na hindi nila ipinasa sa consumer. Kaya yung 58, bawasan mo ng 4 o 5 piso, pwede pang itulak yung bigas na yan sa magkano, 50, 53, 52. Kita pa rin yung mga negosyante dyan. Kaya nagtataka ko, bakit pa sila maghihintay ng 2 linggo para ibabayan? Parang sinasabi mo doon sa mga nagsasamantala, bilisan nyo yung pagsasamantala nyo kasi after 2 weeks, ibababa ko na yan. No? Parang what for? Klaro naman na mayroong pagsasamantala. At maliban doon, madali nilang tukuyin dahil yung almost 80% ng imports, 20 importer lang ang nagpapasok niyan. Hindi tulad ng hahabulin yung retailer, mga 40,000 retailers yan. Paano mo ibibilanggo yung mga yan? Ito, 20 lang yung investigahin mo. Tumbukin mo saan nila binenta yung bigas, sa anong presyo, at yung bumili sa kanila, saan naman pinasa yung bigas. Madali lang actually gawin Pero bakit hindi nila ginagawa? Yun ang parang nagtataka ko. Ang dami-dami nilang mga panukala, magpapalugi pa ang gobyerno sa NFA rice. Pero itong mas simpleng paraan pa matugis at medyo matakot yung mga nagsasamantala, parang hindi nila ginagawa. Ewan ko lang kung bakit.